Mr. Chair, may I be permitted to present a very short presentation so that you will have context of what truly happened in the province as a microcosm problem in the Philippines. Pwede po ba akong payagan? Minuto lang po, Mr. Chair. O, sige. If I may, Mr. Chair, kung ready na po yung slide, kanina po kasi hindi pinapayagan. Mr. Chair, Mindoro Island is situated at the heart of the Philippines. And ang una po ay nagpapasalamat po kami. I have 4 letters para sa inyo ngayon. 4 words. Nagpapasalamat po kami, Mr. Chair, dahil sa liit ng probinsya namin, we were given this much. From 2022 to 2025, we were given a total from DNEP around 12 billion. Pero nung lumabas na po sa GAA, 30 billion. Total insertion po is 17,820,439,000 as far as flood control projects are concerned, which are 25 million and above. Ulitin ko po, we did not include your other projects which do not include flood control. Kaya lang po yung pagpapasalamat namin, sino po ba naman probinsyang hindi magpapasalamat na ganong kadaming pera, napalitan po ito ng panghihinayang. Well, during the Senate hearing in the past, you were discussing about existence or non-existence of a National Flood Mitigation Master Plan. Oriental Mindoro has one. In 2019, we have a Regional Development Council endorsed Flood Mitigation Master Plan, which is a product of several studies conducted by foreign bodies, even local experts, and the provincial government of Oriental Mindoro. It was duly signed and endorsed to DPWH in 2019. Kaya lang po, ang amount po niyan more or less is 12 billion to solve the totality of the problem of flooding. We have already received more than 30 billion. So kung sinunod po yung Flood Mitigation Master Plan ng probinsya, more or less sana, solve na ang problema. Kaya lang po, tingnan nyo po yung nangyari, 2012, 2022, baha, 2023, baha, 2024, 2025, despite the presence of more than 30 billion flood control. Bakit po? This leads to the third P, panlulumo. Bakit po nakakapanlumo? Mr. Chair, simula pa lang po may mali na. Una, di akmang disenyo. Saan po kayo nakakita ng flood control pero dinisenyo ng DPWH na parang gumagawa ng boulevard? Ano po bang gustong gawin ng DPWH? Boulevard for tourism purpose or flood control? 20 meters na lapad na kalsada tapos lalagyan ng konting semento sa kanan, konting semento sa kaliwa. As early as March 6, 2023, I called the attention of DPWH and all the contractors. Pinatigil ko po yan 1.5 months. Sabi ko po, you are doing something for my province, you didn't even consult us. Sabi nila, ang drawing daw po ay ginawa to solve the flooding. Pinatigil ko po for 1.5 months. And honestly, Mr. Chair, sinabi ko sa mga kontraktor na yan at sa DPWH, pag namatay ako after this at pinapatay ako, kayo ang nagpapatay sa akin. Because we are talking here of 4 billion pesos in 2023. After that, gumuho na po ng 2024. Mr. Chair, Governor, sino yung contractor na yun? Pangalan po ng contractor. Yes. As early as 2023, ang tanda ko lang po ang isa, SunWest. 2025, Mr. Chair, ito na po yung nangyayari. Baha, baha, baha. Sabi ko sa kanila, ang provincial government gumawa ng gabyo noong 2014. 40 million, 600 meters existing hanggang ngayon. Isang dekada, 40 million, almost 1 kilometer. Pero existing. Yung sa DPWH, pakikita ko po mamaya yung difference. Ang pangalawa po, di na akma ang disenyo, overpriced pa. Balik muna ulit. Sabi po sa unang interview ng DPWH, 1 billion per kilometer. That means 1 million per linear meter. Mr. Chair, ganito kay Clay, 1 million ang halaga. Second po, binago po nila nung sunod na interview, ginawa pong
700 million per linear meter. Overpriced na, substandard pa po. Ito po ang pangatlong problema. Tingnan nyo naman po ang nangyari sa mga dike sa Oriental Mindoro. Bakal, maliit pa sa daliri ko, sa hinliliit. Sabi na, stain masonry, walang bakal. Gumawa po ng dike, na yan po ang itsura ng pagkakasimento. Ang gitna, puro lupa, puro buhangin. All projects, makikita nyo po. Labu-labong proyekto, different locations. Paano po ang pinakahuling nagtuldok ng substandard design? Nakakuha po ko finally kagabi ng isang disenyo, detailed engineering design, permado ng DPWH. Ang nakalagay po, Mr. Chair, ang dapat ibinabao ng kontraktor, 12 linear meters po ang sheet piles. Yan po'y permado nila. Pero kahapon lang po, bago ako pumunta ng Senado, ang actual po na sheet piles na ibinabaon, 3 meters. Yan po, maliwanag po. Kahapon lang po yan. Paano po hindi magiging substandard? Bakit po nila napayagan na gawa yan? Kasi ganito po oras nila ginagawa para maitago sa tao. Gabi, that is a picture taken 10:40 in the evening na nagbabao ng sheet piles. Mr. Chair, bukod po dyan, meron pa po ngayong nawawalang proyekto. Sabi nila walang ghost. Ang alam ko po, pag specific sa GAA ang sitio, specific ang barangay, dapat ang project naroon sa sitio, nasa barangay. Sitio Dike, Barangay Apitong, Nauhan, privilege speech of Senator Ping, I can attest na dun po sa barangay na yon, wala yung 189 million project na sabing kinonstruct. Sabi nila, meron daw kinonstruct sa ibang